Mapagpalang araw po mga kapamuso. Mapagpalang araw din is Parsha family. Yan, praise God po, nagkapatuloy yung ating prayer meeting. Yan, huling tungtong ko po, ay huling subo ko po sa prayer meeting nung unang prayer meeting natin ng taon na to. Yan, praise God, nakabalik ulit. Yan, praise God. Yung topic po natin ngayon, medyo kakaiba, na medyo kabisado nyo na rin naman. Yan, alam nyo na rin yung mga kwento. Yan, ang title po natin is, basahin po natin lahat, 1, 2, 3. Stand firm. Unleash Daniel and friends in you. Yan. Stand firm. Unleash Daniel and friends in you. Yan. Yun po yung topic natin. Ano? Before po ako magpatuloy sa topic natin, magkukwento lang ako saglit. Yan. Kwento lang po ako saglit. Ano? Kasi mahilig ako magkwento. Ano? Medyo chismoso ako. Yan. Nung bata po ako, nung nag-aaral kasi ako sa Mindoro, yan, nag-transfer ako sa Mindoro kasi nagtatrabaho doon yung papa ko. Yan. So, doon ako nag-aaral. Grade 1 to grade 3. Tapos, yung grade 3 ko, kaya hanggang grade 3 lang, may nangyaring aksidente kasi. May nangyaring aksidente nung grade 3 po ako. Kasi nung grade 3, ano po yun, December po yun eh, December. So, mag-Christmas party na. Before po mag-Christmas party, wala yung teacher namin. So, ang gagawin lang ng mga bata, laro lang, gano'n. Naglaro po kami, ang laro po ata namin nun, parang 21, gano'n. Habulin po namin yung, tas isa na po ako sa nataya, so habulin ko na po yung iba. Tapos, nung ako na po yung taya, yung hinabol ko po, nung hinabol po namin, nagtago po sa CR. Eh sakto po, parang babae po sila, mga 3 siguro, gano'n. Tapos, ang ginawa ko po, malikot ako eh. Tapos mahilig ako umakyat ng dati. Inakit ko po yung CR. Inakit ko ngayon yung CR. Pag-akit ko ng CR, nalaglag yung hollow blocks. Tapos, yung hollow blocks, nalaglag sa kaibigan ko. Nabasag yung ulo niya. Ngayon, ang nangyari, dinala ko sa president office, sa principal's office pala. Dinala ko sa principal's office. Tapos, pinagbibintangan ako, sinasabi sa akin ng principal, bakit ka kasi nang boboso? Ganun yung atake sa akin ng principal. So, ang hirap ipagtanggol. Yan. Ang point po dito, no, sa atin po sa buhay po natin, dumarating po tayo sa pagkakataon na ang hirap po tayuan nung katotohanan. Kasi totoo naman, hindi naman talaga ako nang boboso eh. Naglalaro lang po kami. Sinasabi ko po yun, hindi po sir, naglalaro lang po kami. Pero ayun yung paniwalaan. Pinupush niya na ng boss ako. Siguro nga, pag tinignan ko record ko sa Mindoro, pag pumunta siguro ako doon, baka nakalagyan ng boso. Ganun siguro yung record ko eh. Kasi po, yun, ayun nangyari. So, ang hirap po, ang hirap tayuan ng katotohanan kung no choice ka. Yan. Kung no choice naman, ganun. Pero po, doon po papasok pa rin yung faith natin sa Lord. Praise God. Ngayon, siguro, tingin ko naman, kaya ko nang tumayo sa katotohanan kasi may Lord na ako sa buhay ko kasi dati hindi naman eh. Yan, sa atin po siguro din. And, yun po, pag-aaralan po natin today, nasa title naman, Unleash Daniel and Friends in You. Pag-aaralan po natin yung Book of Daniel, from Daniel 1 to Daniel 6. Hindi po tayo magbabasa ng marami. Yan, bale, kukwento ko na lang yung mangyayari. Pero before po tayo mag-start, pray muna tayo saglit. Tara po, let's pray. Father Lord, maraming salamat Lord God sa araw na ito. Panginoon, thank you po sa pagkakataon Lord na magsama-sama po kami Lord para sa gawain ito Lord. Tulungan niyo po kami Lord na matutunan. Ituturo niyo po Lord, lalo po Lord sa kwento po na to kila Daniel and sa kanya po mga kaibigan Lord. Tulungan niyo po kami na tunay Lord God na may sa buhay din to Panginoon bilang Kristiyano rin po Lord na mag-stand firm po Panginoon. In Jesus we pray. Amen. Yan, una nating punto dito, stand firm. Unleash Daniel and friends in you. Una po nating punto, basahin po natin, 1, 2, 3. Ulit. 1, 2, 3. Trust God, don't compromise. Yung kwento po natin ngayon, ang ikukwento ko po sa inyo yung sa Daniel 1. Sa Daniel 1, ang nangyari doon, yung hari, si Nebuchadnezzar, nag-appoint siya, sinabihan niya yung alagad niya, di ko maalala kung sino yung alagad niya eh. Sinabihan niya yung alagad niya na pumili ng mga pwedeng maging katulong, gano'n, maging alagad, gano'n. And napili po to sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila po, pero iba po yung pangalan nila. Pinalitan lang po yung pangalan nila. Si Daniel po, hindi niya tinanggap yung name niya eh. Hindi niya tinanggap. Nanatili siya sa Daniel. Yan. Dito po sa story na to, yung king po, nais niya po, may prepare po siyang food.
para sa mga, yun nga, sa mga pinili. Tapos, yun po yung kakainin nila. And si Daniel po, and yung friend niya, nagdesisyon po sila, hindi po sila kakain nung food na inihanda ng king. Ang reason po, ayaw po nilang mag-compromise. Yan. Ayaw po nilang mag-compromise kasi nga, sa tradition po kasi nila, nung reason po nun, yung culture, kasi sa culture nila, yung tradition, kapag ka tinanggap mo yung food na nanggaling sa hari, parang nakikisa ka na rin sa kultura ng Babylonia. Kasi nasa Babylonia po sila na binibihag yung mga Israelita ng that time na yan. And, imbis na tanggapin nga yung food na yon, syempre, anong kakainin nila? Wala silang kainin. Ang pinili ni Daniel, yun kaya alam natin Daniel's fasting, yung gulay. Mas pinili ni Daniel and friends niya yung gulay. Yun. Sabi po nila, gulay lang kainin nila ng silang gulay and ng tubig. Yun lang daw po yung kakainin at iinumin nila in 10 days. Yun. Kumbaga parang hinamon pa nila kasi nga natatakot kasi nga yung alagad ng hari kasi nga baka siya daw yung pugutan ng ulo kapag nangayayat sila Daniel kasi gulay lang yung kakainin. Pero sabi ni Daniel, in 10 days, parang hinamon niya in 10 days, tignan nyo kung sino yung mas malakas. And yun nga, pero hindi lang yun yung reason kung bakit hindi lang dahil ayaw nila mag-compromise, kaya veggies yung pinili nila. Dahil na rin, mas nagtitiwala sila sa Lord. Yan. Doon mas sukat na, yun nga, hinamon nila 10 days. In 10 days, makikita nyo, mas malakas pa kami kaysa doon sa mga kumakain ng mga binigay ng hari. Yan. Hindi lang dahil sa ayaw nila mag-compromise, mas pinapakita din nila na nagtitiwala sila sa Lord kaysa doon sa ipapakain ng hari. Yan. Yung hamon po sa atin, mas magtiwala tayo sa Lord and huwag tayo magko-compromise. Marami tayong ginagawa sa buhay natin. Yan. Siguro sa school, sa work, yun, ang daming pwedeng i-compromise eh. Yung kahit nga lang sa school, pangopya lang, pag-cheat lang, ang hirap niya pigilan, pero gusto lang Lord na mas magtiwala tayo sa Kanya kaysa mag-compromise. Kasi minsan pagka nasusubok natin yung kung gaano katapat si Lord, mas pinagpapala tayo. Alam nyo ba, sa may Daniel chapter 1, yung ending ng Daniel chapter 1, naging blessing yung pagtiwala nila Daniel and friends kay Lord. Ang nangyari kasi, hindi lang, ang nangyari, bigyan sila ng Lord. Bigyan sila ng gifts. Bigyan ng gifts. Lalo si Daniel, kasi si Daniel, nagkaroon pa siya ng discernment, yung kaya niyang interpret yung mga dreams, yung gifts, yun. Talagang grabe yung blessing na binigay sa kanila. Ganun din kila Meshach, Shadrach, and Abednego. Grabe yung mga binigay sa kanilang blessing gifts ng Lord. Yun. Kaya, wag tayong magatubili na magtiwala sa Lord. Yun. Wag tayong mag-compromise sa word, sa schools, o kung nasan man tayo, na makiayon tayo sa mundo para lang ma-please sila, ganun. Magtiwala tayo sa Lord. Yan. Stand firm sa faith na meron tayo. Yan. Pangalawa, point natin. Basahin natin. 1, 2, 3. Have faith in God, stand firm. Have faith in God, stand firm. Ito naman, sa kwento naman to, nung Daniel chapter 3. Yan. Sa Daniel chapter 3 naman, yan, fast forward tayo. From Daniel 1 to Daniel 3 na tayo ngayon. Sa Daniel chapter 3, yan. Ito naman, yung kwento na nila Meshach, Shadrach, and Abednego naman. Yon. Dito, alam natin to lahat, inutusan ng hari na silang lahat ay sumamba sa ginawang rebulto or Diyos-Diyosan. Yun yung inutos. And kung yung hindi aayon sa sinabi ng hari, itatapon sa may apoy, sa may naglalagablog na apoy. Pero, ito, sila Meshach, Shadrach, and Abednego, hindi sila sumunod. Hindi sila sumunod na sumamba. Kasi alam nila, may tunay na Diyos ba't tayo sasambaran? Yan. Okay lang po, babasahin natin tong verse na to. 1, 2, 3. Even if so, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire, and He will deliver us out of your hand, O King. But even if He does not, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up.
ito po yung sagot nila, no? Hindi po sila sumamba doon sa may golden image na sinetap ng hari. Hindi po sila nag-compromise. Yung makikita po natin, dito rin, hindi rin sila nag-compromise. Nag-stand firm pa sila sa faith na meron sila. Yan. Patuloy po nating panghawakan yung faith natin sa Lord. Stand firm tayo doon. Sabi po dito, ano, ganda-ganda ako sa verse na to, lalo din sa may band na gitna. Kasi sabi dito, ano, but even if He does not, let be known to you, O King, that we are not going to serve you, to serve your gods, or worship the golden image that you have set up. Kahit na nasusubok tayo, ano, nasusubok tayo sa mga iba't ibang bagay. Subok tayo, may problema, challenges na kinakaharap yung family natin. And minsan, napaisip tayo, napasabi lang tayo, what if may ganito mangyayari bukas? What if sa isang linggo ganito mangyayari? Pero, tinuturo sa atin na palitan natin yung what if na yon ng even if. Even if ganito yung mangyari, magtitiwala ako sa Lord. Even if may mangyari sa career ko, magtitiwala ako sa Lord. Tatayuan ko yung faith ko sa Lord. Yan, hinamon tayo ng Lord, ano, na tayuan natin yung faith na meron tayo sa Kanya. Kahit na marami tayong pagsubok na pagdaanan, yon, magtiwala tayo sa Kanya. Trust in Him, siya mismo yung mag-aahon sa atin sa apoy. Kasi nung kwento nito, hindi lang sila nagtiwala sa Lord. Nung tinapon na sila, nung king sa naglalagablab na apoy nga, nung tinapon na sila, ang nangyari, sinamahan sila ng Lord doon. Sa mga challenges, sa mga pagsubok na pinagdaraan natin, alam natin, kasama natin si Lord doon. Yun yung katotohanan. Kasama natin si Lord, kahit na feeling natin, Lord, di ko na alam kung ano yung nangyari. Di ko na alam kung saan pa ba patungo tong buhay ko. Yan. Lagi natin tandaan, sa gitna ng apoy na yon, naglalagablab na apoy, may fourth man in the fire. Yan. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Lord. Sasamahan niya tayo and i-deliver niya tayo. And ang maganda pa nun, kasi dahil din sa ginawa nilang yon, napupurihan nila yung Lord. Yan. Kaya magtiwala tayo sa Lord, stand firm yung faith na meron tayo. And last, sa ating topic, is ito. Basahin po natin 1, 2, 3. Express your faith, don't hide your identity. Ngayon po, from Daniel 3, tatalon na po tayo sa Daniel 6. Yun. Ito mas sikat na po itong kwento na to. Ito na po yung Lion's Den. Daniel in Lion's Den. Ito, mas alam po natin to na si Daniel, ang kwento po nito, kasi kumbaga parang sinetap si Daniel parang frame up, basta ganun. Sinetap po si Daniel, kaya ang nangyari, lumabas po na siya yung masama. Yun. Pero, ang kagandahan kay Daniel, kahit alam niya po yung batas, pinagawa na ng hari, yung batas na kailangan yung hari nga yung sasambahin. Ang ginawa ni Daniel, pinakita niya pa rin. Pwede naman siguro siguro kung ako yun, medyo play safe ako Siguro baka magka-pray ako sa tago na lang. Pero si Daniel, hayagan pa siya Yung nakikita pa siya, bukas pa rin yung mga bintana, ganun. Si Daniel, hindi niya tinago yung faith niya. Yan. Kahit na ipinagbabawal ito. Itong verse na to, hanga ako sa may verse na to. Basahin po natin, 1, 2, 3. Then the king gave orders, and Daniel was brought in and cast into the lion's den. The king spoke and said to Daniel, your God who you constantly serve will himself deliver you. Angas na angas po sa may verse na to. Kasi nga po, anong nangyari na, di ba? Dahil nga, lumabag na si Daniel sa batas, no choice na rin yung hari, kailangan niyan ipatampon si Daniel sa lion's den. Pero po, ito po yung maangas dito, Kung babasahin po natin, then the king gave orders, and Daniel was brought in and cast into the lion's den. The king spoke and said to Daniel, your God, whom you constantly serve, will himself deliver you. Ito po yung maangas, kasi dahil po tayo na nagtitiwala sa Lord, hinahayag po natin, pinapakita po natin yung faith natin sa Kanya. Minsan, yung iba pang tao, yung umaasa na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, ililigtas tayo. Minsan, sila pa yung nagkakaroon na sila ng faith. Siguro si Chan, dahil maka-Diyos yun, nakita ko laging nagpapray,
praise the Lord, siguro magiging blessing to sa family niya. And makikita yun ng iba, no? Makikita yun ng iba, yung kung paano tayo i-bless, paano tayo, talagang, kumbaga meron ng inaasahan yung ibang tao. Dahil alam nilang mananampalataya tayo ng Diyos na buhay. Yun, nagtitiwala sila na tutuparin ng Diyos yung nais natin. And kahit hindi ito pa rin, may peace na meron tayo. Merong peace sa atin. Yun. Kaya angas na angas po ako, amis na amis po ako dito sa may verse na to. Yun. Ang hamon po sa atin, wag po nating ikahiya yung faith na meron tayo. Yun. Kasi, minsan, sa church, parang, ito ako, worship leader, praise leader ako, nag-drums ako sa church, kumakanta. Tapos pagdating ko sa work, sino ka ba? Sino na ba ako pagdating ko sa work? Sino ba ako pagdating ko sa school? Yun na yung tanong natin eh. Sino na ba tayo? Yan. Hindi na, Christian pa ba tayo pagdating natin sa church? Yan. Ang hamon sa atin, kahit paglabas natin sa church, si Christ pa rin yung dala natin. Yun. Pakilala pa rin natin siya. And sure ako, mabibless din yung mga tao na nasa paligid natin. Yung ending po na to, ganun din po nung kay Shadrach, Meshach, and Abednego, same lang naman sila ng ending. After po, nang nangyari sa kanila, after po silang i-deliver ng Lord, after po silang i-bless, ang nangyari po is, yung hari po mismo, yung nagdeklara na, yung Diyos na sinasamba, nitong mga tao na to, yun na rin yung sasambahin natin. Yun yung naging deklarasyon nila. And tayo po, kung hindi po natin itatago yung faith natin, tatayuan po natin ito. Panigurado po na yung mga tao din sa paligid natin, makakilala din yung tunay na Diyos na panaglilingkuran natin. Yan. Ipakita na natin to. Huwag natin to itago. To conclude po ng ating topic, basahin po natin lahat. 1, 2, 3. Stand firm in our faith. Don't compromise. Don't hide it. Instead, glorify God by it. Yan. Tayuan lang po natin yung faith na meron tayo. Huwag tayong magko-compromise. And huwag nating itatago yung faith na meron tayo. Instead, mag-glorify natin si Lord. Maluwalhati natin siya sa pamagitan ng faith na meron tayo. Yun lang po. Tara po, let us pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon nito, Panginoon. Praying, Lord God, na tunay, Lord, yung faith na natanggap po namin, Lord, yung faith na pinanghawakan po namin, Lord. Tayuan po namin ito, Lord. Hindi po namin ito itago, Panginoon. Hindi po kami mag-compromise, Panginoon. Hindi po mag-iba, Lord, yung katauhan namin from church, papunta sa work or schools, or kung nasan po kami, Lord. Tayan po namin, Lord, kung sino kami. Kami po, binago nyo na, Lord, kaya tulungan nyo po kami na maging kami kung ano po yung nais nyo sa amin, Panginoon, Lord. Gabay nyo po bawat isa, Lord, and praying po, Lord, God, na matagang maging ambassador nyo po kami, Lord, to this, Lord, God. Mag-glorify ka namin, maluwalhati ka namin, Lord. At, Lord, masave din po, Lord, yung mga sa paligid po namin through this po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.